At yun nga mga kabayan usapan nga po natin ito pong pagtatanong. Diyan pa rin po mga kabayan sa House of Crocodiles. Diyan sa kamera. Na kasalukuyan nga po ay nagkakaroon po sila ng unggoy-ungguyan patungkol po dyan sa flood control mga kabayan. Dito po sa bahagi ng video ito, para hindi nyo na po panoorin ng mga kabayan at di po kayo maligaw. Dito po sa bahaging ito, tinatanong po ni Delima, ito pong si Diskaya, si Mr. Diskaya, patungkol doon po sa kanilang sinumpaang sanaysay na kung saan nanotaryohan din po ng isang abogado. Ito po ay ipinasa nila kay Senator Marcoleta doon sa Blue Ribbon Committee. Kung mapapansin nyo mga kabayan, pilit pong pinagsasalita ni Madam Delima. Ito pong si Mr. Diskaya. Pilangaw pa. Ano pa ito langaw? Mga kabayan, di ba? Pilit po siyang pinapasalita, pinapaamin na magdagdag pa doon sa mga nabanggit niyang mga politiko. Aminin na natin mga kabayan, ako po ay naniniwala na meron pa pong mga politikong hindi nasama si Diskaya. Tulad ng sinasabi po ni Delima. Ako po ay naniniwala doon sa punto ni Delima na meron pa na hindi po nababanggit doon sa listahan. Maaaring mataas na tao, kaya hindi po niya mabanggit. Pero, mga kabayan, ito lang po yung napansin ko. Mapapansin po ninyo si Mr. Diskaya, mga kabayan, halatang meron pa siyang sasabihin. Halatang meron pa siyang tinatago at inililihim. Pero wala po siyang tiwala sa mga congressman na nandyan sa hearing, kaya ayaw niya pong sabihin. Pansin niyo mga kabayan? Pansin niyo po yun? Meron po umamin na siya meron pang mga ibang kasama, maliban doon sa mga congressman na yun, meron pang pwedeng madawit. Sabihin na natin malaking isda yan, senator man yan, o congressman, meron pa. Pero, wala pong tiwala si Sir Diskaya kay Delima, o kay Ridon, o kahit sinong mga congressman na nakaupo dyan. Matalino po Matalino po itong mamang to. Kanino lang po sila may tiwala? Kay Senator Marcoleta. Bakit? Dahil po sa track record po ni Senator Marcoleta doon pa sa Kongreso. Ni minsan po ba nabahiran ng dungis ang pangalan ni Senator Marcoleta na sinuhulan, na ganito, ganyan, na nagnakaw? Wala po mga kabayan. Wala ka pong mahanap na butas kay Senator Marcoleta dahil wala pong butas. Kaya tinitignan po nila Diskaya kung kanino po sila magtatapat, kung kanino nila sasabihin ang totoo. Dahil nanganganib po, totoo, nanganganib po yung buhay nila. Kasi pag nagkamali ka ng nabanggitan mo, pag nagkamali ka ng nasabihan mo, yari ka, sir. Alam po nila yan. Alam po ng mga abogado nila yan. Kaya doon po sila sa Senate hearing nagsalita at doon po nila binanggit yung mga pangalan ng mga congressman. Totoo, meron bang hindi nasasama dyan. Pero isa lang rin po ang totoo. Wala pong tiwala ang mga witness dyan sa Kongreso. Maliban na lang doon siguro kay Bryce, mga kabayan. Doon kay Bryce Hernandez. Sabi niya, di ba, dinawit niya si Jinggoy, sila na pong bahala doon. Guilty man si Jinggoy o hindi, kayo na pong bahala doon. Di ba? Doon lang po tayo sa totoo. Eto pong si Mr. Diskaya, sabihin na natin may kasalanan sila, may mali sila. Di ba? Kailangan nilang managot. Totoo, kailangan po nilang managot. Kailangan po nilang isoli yung mga ninakaw po nila mula doon sa proyekto. Pero pinakamahalaga po dyan, dapat may makulong na politiko. Tandaan nyo mga kabayan, kung si Diskaya lang ang makukulong at walang politikong makukulong, maniwala po kayo, magkakaroon na naman po ng panibagong tao na gagamitin yung mga politiko na yan. Parang Napoles 2.0 lang to Si Napoles nakulong, walang nakulong na politiko. Anong nangyari? May pumalit, mga Diskaya, di ba?
pag sila naman po ang nakulong at walang nakulong na politiko, maniwala kayo sa hindi, may papalit at papalit po sa mga yan. Pero tandaan nyo, pag ang nahugot po natin ay yung ugat, yung mga politikong nandyan, pati po yung mga Diskaya, yung mga Napoles, mawawala po yan. Kaya sa ngayon po mga kabayan, kailangan po natin suportahan. Suportahan po natin na sana yung mga politiko ang makulong. O ito mga kabayan, panoorin po natin yung tagpo na kung saan pinipilit po ni Dilima na magsalita si Mr. Diskaya, na kung saan nga po lumalabas po na wala pong tiwala si Diskaya sa mga congressman. O ito po, panoorin po natin. Diskaya. Mr. Chair, may I know if Mr. Diskaya has taken his oath? Yes, he has taken his oath, thank Mr. you. Chair. Already. Mr. Chair, pwede lang pong mag-opening statement po. Okay. If the chair would allow it, so that we also know what exactly we can ask him. Because I do intend to question him. All right, Mr. Diskaya is permitted to make an opening statement. Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Diskaya, owner po ng St. Gerard Construction. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or, yung ibang salita, para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano pong maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po ng mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement nyo. Yes po. Kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify nyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabit ninyo sa Senado. Yes po. Ito po yun. Ito ba yun? Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si Saldico, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa kay Speaker daw o kay Saldico yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsong transaction. Access. Yes po. Or access. And Yes when you po. say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap sa telepono, in person. Yes po. Opo. Yun po ang kinaklarify nyo. Opo. At Pero yung iba mo yung sinabi dito, tungkol dun sa pagpangalan sa kanila. Kasi there are several. There are few paragraphs here, several paragraphs na nababanggit
yung pangalan ni Representative Saldico and also the Speaker. Di ho ba? Pero lahat po yung mga sinasabi nyo dito, yung mga tinuturo nyo na kung sino ang nagpaabot sa inyo o nagsabi sa inyo na yung mga mga ano na yon, mga komisyon na yon ay para sa kanila. Totoo pa rin po ito. Yes po, Your Honor. Okay. So meron ho ba kayong hiwalay na sinumpaang salaysay na balak nyong isubmit dito sa committee, Infracom ng House of Representatives? Kasi ito nga po ay sa Senado, correct? Na-submit nyo po ito. And it was part of your testimony before the Senate, correct? Yes po. And now you're here before us, personal appearance, and you took your oath earlier. Do you intend to execute a separate statement for sinumpaang salaysay? Or are you going to also adopt this sinumpaang salaysay as submitted to the Senate, which was executed September 6, nung Sabado lang po? Hindi po. Ito pa rin po ang sworn statement ko po. Meron ka pong sworn statement. Ito pa rin po, yung Ito ginamit pa ko po rin. sa Senate po. Okay. So ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At inuulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon. Opo, Your Honor. Whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po tinatanong yan kasi dito nga po sa sinumpaang salaysay ninyo, mag-asawa. By the way, nasaan po si Mrs. Diskaya? Ngayon po, nagpapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil siyempre po, nag-aalala po siya sa kanyang buhay. Plus, inaalagaan po niya yung 4 po naming anak kasi yung 4 po naming anak is suffering for, ano din po, So nasa ADHD. bahay lang po siya o nasa ospital? Sa bahay po. Meron ho ba kayong medical certificate to show us na ganun nga ang kanyang kalagayan? Wala po pang mapapakita pero may pinadala po ang misis ko na letter po dito. Okay. Ako po in-emphasize yung the whole truth, but nothing but the truth. Kasi ho, hindi maiwasan ang obserbasyon. Ito ay nakita ko pa agad at sigurado po ako, marami rin pong nakakita na specifically number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga tangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So, ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang mga umaapir po sa atin, and by the way, with respect to that, Mr. Chair, may I just clarify? How do we call
these persons or these individuals summoned or invited to appear before us? Are they guests? Are they resource persons? Or are they witnesses? Because the rules say they are supposed to be witnesses. The rules. And by the way, talking about the rules, isa po yung kailangan ko pong ipa-clarify. Ano po exactly ang rules na gag-govern ng proceedings natin dito sa TRICOM or Infracom? Kasi po, 3 pong committee ito. Good Government and Public Accountability, Public Works and Highways, and the third committee is Public Accounts. So 3 committees. And these committees are supposed to be governed by separate rules of proceedings. But I'm not aware of any new rules that would govern or are now governing these very proceedings. Are we being governed by the general rules with respect to rules of governing inquiries in aid of legislation, or the rules of procedure, or these are the general rules of procedure governing inquiries in aid of legislation? Just clarificatory, Mr. Chair. We're governed by the House rules and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Okay, so we the don't have Separate. a separate House rules. Okay. Congresswoman And De Lima. indeed, under those rules, witnesses have the rights, have certain rights. Pero po yung binabanggit niyo po ngayon, di ako po sigurado kung ano pong right. What specific right do you have that you are now invoking? You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that would be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan ng mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and Representative Saldico doon sa Senado. That was not in executive session. That was in open and public proceedings. I do not get it. I do not understand kung bakit all of a sudden you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair, and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Wala po. So bakit po kayo humihingi ng executive session? Is it a matter of national security? I don't think so. The chair would like to interject. Ano po yung hinihingi, Mr. Diskaya po na assurance, yung protection po ng komite? Kanina po kay Mr. Hernandez, yan din po yung kanya pong hinihingi, no? Mula sa amin. Yun din po yung igagawad po ng komite sa inyo at kay Mrs. Diskaya pagpunta po niya rito. Dahil siyempre naunawaan po namin yung bigat ng inyo pong mga testimonya, malalaking tao ang atin pong pinag-uusapan dito. So kung if it is an assurance of safety, if it is an assurance of security, the committee is prepared to grant it to both of you. Mr. Chair, I perhaps Mr. Diskaya may be allowed to consult briefly his lawyer so that the lawyer can enlighten him kung ano talaga ang pwedeng under executive session. Correct? I'm sure the lawyer would know kung saan ka pwede mag-invoke ng executive session. At yung tanong ko po kanina, meron pa ba na mga ibang pangalan kayong babanggitin na wala sa sworn statement? So I so move, Yes. Mr. Chair, to allow the witness to confer with counsel. Yes, Congresswoman De Lima, Mr. Diskaya can confer momentarily with his counsel, please. Meeting suspended.